Good day mga idol! Pag-usapan natin itong regarding sa Davao killings kasi alam naman po natin na itong naarang mga araw ay confirmation charges nitong si Duterte sa ICC, no? Inumpisa na nga. Kaya ngayon, pag-usapan po natin itong Davao killings. Bakit kaya napunta si Duterte o si Digong dyan sa kanyang kinalalagay niya ngayon? At ngayon nga ay nakapiit o nakadetine sa The Hague, Netherlands para sa kanyang kaso, crimes against humanity. Ayan nga po ang kanyang naging kaso sa ICC. So ayan nga po, nagkaroon na po ng confirmation of charges at ipinakita na rito at ipinalabas yung mga detalye ng kanyang mga kaso. So ito na po, no, pag-usapan natin itong Davao killings. Ano nga ba ang konteksto ng mga alegasyon? Sa loob po kasi ng maraming taon, may mga ulat at testimonies na nag-uugnay sa umano'y extrajudicial killings o EJK sa Davao City noong panahon na alkalde pa si Digong. So ayun na nga po, no? Ano nga ba sinasabi ng testimonya na yan o ng testimony na yan? So dahil meron po isang dating pulis na sa ito si dating pulis na Arturo Las Cañas, ayan po ay yung natatandang pangalan niya, Arturo Las Cañas, ang nagbigay ng mga pahayag na umano'y may mga operasyong isinasagwa laban sa droga at krimen na nauwi sa mga pagpatay. Ayon sa mga natatanda ko, mga naging ulat noon ng mga dati pa ng media na sinabi nilang inihatid niya ang kanyang testimony at mga dokumento sa International Criminal Court bilang bahagi ng investigasyon. At yun nga po, no, may mga ulit din na may mga ilang individual na isinama bilang secondary respondents sa mga dokumentong may kaugnay sa ICC inquiry. So, mahalaga ba ang mga konteksto na to? At ang mga ito ay may mga alegasyon at testimonya o testimonies. So, bahagi ito ng patuloy na legal battle at investigasyon para sa proseso diyan po sa may ICC. At wala pang final na hatol o pinal na hatol mula sa anumang hukuman kaugnay ng mga palatang na ito. So, may pagkakataon talaga si Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili. So, patunayan din naman niya na mali ang mga alegasyon. So, ito nga yung pinakamaganda rito kung tutuusin, no? Dapat ang naisip ng Duterte, sige, harapin nila para ibigay naman nila yung side nila. Kung ano yung mga sinasabi ni Duterte, joke man ito o hindi, totoo man yan o joke, ipaglaban niya. Total naman, di ba? Isa siyang magaling na abogado raw, sabi, di ba? Ewan lang natin, no? Kasi sa aking pagkaka-analisa kay Duterte, no? Hindi siya magaling na abogado. Kaya nga siya nakulong eh. So, yun na nga po, no? So, dalawang prinsipyo, no? Dalawang prinsipyo na dapat manaig ang pananagutan at syempre, no? Dapat talaga may mapanagot sa mga itong klaseng mga kagawan o pagpatay sa karamihan o crime against humanity, no? Dapat talagang may managot at manaig dapat dito ang katarungan. So, when it comes to in terms of pananagutan naman, kung may paglabag, no, dapat talagang may mapanagot. Kung may mga nagawang krimen, so yun nga po, no, dapat talaga, no, ang mga ganyang bagay talaga ang idinadaan sa batas. So, if in any case na eto nga nangyari na, no, na demanda na siya sa ICC. Yun nga, na-transfer na siya sa ICC sa The Hague, no? Kaya naman po ngayon si Duterte ay humarap sa paghahatol nito, no? Pero ito nung nakaraan po ay confirmation of charges pa lang po yun. So dapat talagang may mapanagot sa ilalim na umiiral na batas. Ito nga, sa International Criminal Court pa. Nililitis ang isang tulad ni Duterte na sa sobrang kayabangan, pati sarili niya ay ipinahamak niya. So, ano po bang ikalawang pananagutan dito? Ang prinsipyo na dapat nating manaig dito sa
kaso ni Duterte. Yun na nga, nauna na natin sinabi, yung pananagutan. At ikalawa, itong sinasabing due process para sa lahat. At yan nga po ang nangyayari ngayon kay Duterte. Ayan ang pinamaganda, no? Kasi sa totoo lang po, during the time ng Duterte, walang due process, di ba? Kasi nga sabi niya, patayin ng mga adik. Kasi sa batas ng ang Pilipinas at sa iba pang batas sa buong mundo, ang due process na tinatawag ay hindi ka pinapapatay. May iba nga, di ba, may ibang bansa katulad ng sa Middle East na merong death penalty. Pero dumaan sila sa due process katulad ng una, dinimanda, hindi naging kaso at nagkaroon ng paghahatol, di ba? Ganun po yung tinatawag na due process. Pero kay Duterte kasi, hindi pa nga tiyak kung adik siya o nagkasala basta sa ating batas, pinatay ka agad. Doon, hindi umutugma yung kasalukuyang batas sa ating bansang Pilipinas na meron tayong tinatawag ng due process. Kay Duterte, tinanggan niya lahat yan. Wala nang karapatang pantao at wala na rin siyempre due process na nangyari. Pero ngayon, na dinidinig ang kaso ni Duterte, siya ay maswerteng tinatamasa ang tinatawag na due process. Kaya nga po dyan, nasa ICC siya at dun siya dinidinig ang kanyang kaso doon. Dahil po sa tinatawag na due process. Ayan po ang pinakamahalagang aspeto o konteksto sa bawat kaso ng bawat tao dito sa mundo. Dahil may mga batas na sinagawa o inilatag ang bawat bansa para sa alang mga nasasakupang mamamayan ng kanilang bansa. Diba? Tama po yan, no? May proseso pa rin o tinatawag na due process pa rin. Ang swerte nga itong mga Duterte. Dahil sila ng panahon niya ay agad-agad niya pinapatay yung mga tao. Hindi pa man napapatunayan na ito ay nagkasala o ito ay isang addict o ito ay isang rapist o ito ay isang magnanakaw. Wala. Basta pinapatay ka na kahit nagmamakaawa pa, kahit kabataan, pinapatay niya. Walang awa, no? Walang puso. Ang ganyan po yung panahon ng Duterte. So, sa ating mga kababayan na tumakampay pa rin kay Duterte, ewan ko na lang sa inyo. Sana hindi mangyari sa inyo yung nangyari sa iba, no? Ano nga ba yung mga mahalagang punto sa diskurso o itong sa pag-uusapan natin? Sa anumang alegasyon ng extrajudicial killings, mahalaga at ang malinaw, patas ang lahat ng investigasyon. Nung nakaraang panahon ng Duterte, hindi patas yung investigasyon dahil hindi nga sila binigyan ng mga certificate kung saan ito nga nangyaring patayan, no? Ang ginawa pa nila, ang naging sa medical, inatake sa puso o nagka-COVID pa, no? Samantalang pinatay, ginawang COVID. Yan mga ganyan nangyaring ng panahon na yun, no? So, pineke pa rin nila yung mga death certificate ng itong mga taong ito na pinapatay nila ng walang due process. So, karapatan din kasi ng mga biktima ang hustisya kahit pa siya ay isang mamatay tao, something. Kaya nga tayo mayroong batas, mayroon tayong husgado. Dahil nga po, dun natin husgahan. Sa husgado, ang mga nasasangkot sa krimen, yung mga na-alleged, ng mga suspect, dun po. Kaya para masabi natin na mayroong proseso at may due process. So, karapatan lahat ng bawat tao, no, na dinggin ang kanyang kaso. Siya man ay pumatay o siya man yung pinatay, no? Both side, no? Tinidinig yung kaso dapat. Yun yung tinatawag na due process. At ayan po ang tinatamasa ngayon ni Digong, no? Ni Duterte. Kung saan yung panahon niya, hindi niya binigyan sa mga tao. Wala siyang awa, bastos. Binastos niya ang ating konstitusyon, binastos niya ang ating mga batas dito sa ating bansang Pilipinas. So ayun na nga po, no? At karapatan din ng mga inaakusahan ang due process. Katulad na sinabi ko kanina, no? Sana hindi na magkaroon ng part 2 ang mga gatong uri ng extrajudicial killings. So, dapat wala nang Sarang Duterte pa na uupo o at sino mang Duterte na wala namang gagawing maganda para sa ating bansang Pilipinas. Una-una, si Sara Duterte ay wala nito. Wala din si Sara Duterte. Sabi nga niya, nung siya ay Department Secretary, no? DepEd Secretary, hindi raw niya nagawa ng maayos yung kanyang trabaho dahil wala raw siyang experience sa pagiging educator. So imagine, no, nakapagtapos siya ng elementary hanggang high school, nag-college, at nag-law at pumasa raw siya. Wala natin kung paano siya pumasa sa bar exam. Yun ang hindi natin sigurado kung paano siya bumasa ng bar exam.
So sa mga ganyan mga kababayan, no? So dun pa lang hindi na siya dapat iboto pa sa anumang posisyon sa gobyerno, no? Dahil una-una sinabi nga wala siyang experience sa education. So totoo lang, no? Napag-aral tayo mula elementary hanggang college hanggang naging abogado pa. Hindi ba education 'yun? Hindi po ba? Education na 'yun, experience niya as educator, no? So mas madali na sa'yo para magturo o kahit na hindi ka maging teacher, pwede ka magturo sa iba, di ba? Maging mentor ng ibang tao para mas matuto sila at mapakinabangan nila yung kanilang talento. Pero dito sa mga Duterte na to, puro yabang ang alam. So ayun na nga, no, sa isang tanong pa sa mga pagdinilay, no, ng mga taong may getong karanasan, no, at sa mga namumuno sa ating bansa na dapat po, no, unang-unang isinasaalang-alang ang kapakanan ng inyong mamamayan na inyong nasasakupan. Kasi binigyan kayo ng pagkataon para mamuno sa ating bansa. Pero ano ang ginawa nyo? Inabuso nyo. Inabuso nyo ng mga pamilya Duterte ang ating mamamayang Pilipino. So, kung ang laban ay katotohanan, contract agreement, paano natin masisiguro na hindi masasakripisyo ang karapatang pantao? Yan po yung mahalagang katanungan, no, para sa ating lahat, no, na nakabatay sa ebidensya, dumaan sa tamang proseso at iginagalang ang batas, lalo sa ating bansang Pilipinas. Yun lamang po. No to Sara. Not again.